Hindi ko alam kung anong mas mabilis, yung pagbagsak ng mga paninda kong chichirya sa semento, o yung pagtibok ng puso ko nang bigla siyang lumitaw para tulungan ako. Para siyang eksena sa pelikula, yung tipong nag-slow motion ang lahat, at siya lang yung malinaw. Pero yung pelikulang yun, hindi ko alam, horror pala ang ending para sakin. Ako si Janine. Janine Magtibay. Ulila na, lumaki sa Isla de Clara kasama ang lola kong nagtitinda ng isda sa palengke. Ngayon, college student sa isang sikat na university sa Maynila, scholar. Para makadagdag sa allowance at pambayad ng boarding house, naglalako ako ng kung ano-anong kakanin at chichirya sa campus. Diskarte lang, ika nga. Dito ko rin nakilala si Mick Sandoval, ang best friend ko. Si Mick, yun bang tipo ng babae na parang laging may sariling spotlight? Maganda, matalino, anak mayaman. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, sobrang bait niya sakin. Never niya akong pinamukhaan na I'm from a different world, or naamoy pawis ako, pag nagkikita kami after ng klasiko sa kabilang building at paglalako ko. Janine. Girl, san ka galing? Kanina pa kita hinahanap, bungad ni Mick isang hapon, hila-hila yung designer niyang bag na katumbas na yata ng isang taong baon ko. Diyan lang, Mick. Nag-rounds lang ng konti, sagot ko, medyo hinihingal pa. Dala ko yung malaki kong eco bag na puno ng natirang paninda. Bakit? Anong meron? May good news ako. Super duper good news. Nagniningning yung mga mata niya. Pero mamaya na, treat kita ng milk tea. Ganyan si Mick. Palaging may surprise, palaging generous. At ako naman, si tanga, tuwang-tuwa na. Little did I know, yung good news niya, yun pala yung simula ng pinakamasaklap na chapter ng buhay ko. Bago yung good news ni Mick, may nangyari munang parang eksena sa Wattpad story. Friday yun, medyo rush hour sa labas ng university. Nagmamadali akong tumawid para makasakay na ng jeep pa uwi sa tinutuluyan kong apartment sa May Recto. Sa sobrang pagmamadali, di ko napansin yung nakausling bato sa daan. Ayun, epic fail. Nadapa ako. At yung mga paninda ko? Ay, Diyos ko, nagkalat. Chips, biskwit, candy, lahat nagfiesta sa kalsada. Gusto ko nang maiyak sa hiya at inis. Sino ba namang di maiinis, di ba? Pinaghirapan ko iyon tapos ganun lang. Habang pinupulot ko yung mga gamit ko, may biglang pares ng mamahaling rubber shoes na huminto sa harap ko. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. At doon, nakita ko siya. Siya. Yung lalaking parang hinugot mula sa pangarap. Matangkad, maputi, yung buhok niya medyo messy pero bagay sa kanya. Nakasuot siya ng simpleng white shirt at jeans, pero grabe, ang lakas ng dating. Parang may sariling background music. Miss, okay ka lang, tanong niya. Yung boses niya, ang lambing. Parang first time kong makarinig ng ganong klaseng boses. Tulungan na kita. Hindi ako nakasagot agad. Natulala ako, as in. Parang na-starstruck. Siya na yung nagpulot ng mga natirang paninda ko. Inabot niya sa akin yung mga yun, tapos bigla siyang may kinuha sa wallet niya. Isang bagong-bagong 1,000 peso bill. Bayad ko na to sa lahat, sabi niya, umiti. OSV gulay, yung iti niya. Nakakasilaw. Keep the change. Ha? Naku, sir, sobra-sobra naman po to. Hindi po aabot ng ganito yung. Yung paninda ko, sabi ko, hiyang-hiya. Pilit kong ibinabalik yung pera. It's okay, he insisted, gently pushing my hand back. Consider it as a thank you for your hard work. Tapos, kindat. Kindat. As in, wapak. Parang nawala lahat ng pagod at inis ko. Pinalitan ng isang kakaibang kaba at kilig. Ewan. Basta, yung puso ko, parang gustong kumawala sa dibdib ko. Hindi ko nakuha yung pangalan niya. Basta na lang siyang umalis, leaving me there, dumbfounded and clutching crisp 1,000 peso bill. Sino siya? Bakit ang bait niya? Magkikita pa kaya kami? Ang daming tanong sa isip ko. Kinabukasan, Sabado, nag-aya si Mick na mag-mall. Girl, I need to tell you something talaga. Super important, she skilled over the phone. Pagdating ko sa meeting place namin sa mall, nakita ko siyang kausap ang isang lalaki. Nakatalikod yung lalaki, pero yung tindig, parang pamilyar. Janine.
Finally, you're here, sigaw ni Mick kumakaway. Lumapit ako. Sorry, medyo traffic, palusot ko. It's okay. Anyway, I want you to meet someone. Hinawakan niya yung braso ng lalaki at pinaharap sakin. Janine, this is Leonard. Leonard, this is Janine, the best friend. Parang huminto yung mundo ko. Yung tibok ng puso ko, yung kaninang parang nagkakarera, biglang tumigil. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Siya. Siya yung lalaking tumulong sa akin kahapon. Siya yung dahilan ng di ko maipaliwanag na kilig. Siya si Leonard. Ang boyfriend ni Mick. Hi Janine, bati ni Leonard, ngumiti ulit. Yung meeting yun. Yung meeting nagpatibok ng puso ko kahapon, ngayon, parang kutsilyong sumasaksak sa dibdib ko. Mick talks a lot about you. Hello, yun lang ang nasabi ko. Natulala ako. As in, literally. Parang gusto kong mag-sorry kay Mick, kahit wala pa naman akong ginagawa. Pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Si Mick naman, oblivious sa inner turmoil ko. Ang gwapo ng boyfriend ko, no, bulong niya sakin, kinikilig pa. At ang bait-bait pa niyan. Perfect match kami, di ba? Tumango lang ako, pilit na ngumiti. Perfect match. Sila yung perfect match. Ako yung extra sa love story nila. Yung kontrabidang di sinasadyang umepal. Buong araw, habang kasama namin si Leonard, parang wala ako sa sarili ko. Pinipilit kong maging normal, makipagtawanan sa mga jokes ni Mick, sumagot pag tinatanong ni Leonard. Pero sa loob-loob ko, nagwawala yung sistema ko. Bakit siya? Bakit boyfriend pa ng best friend ko? Ang sakit. Ang gulo. Pag-uwi ko sa maliit kong kwarto sa boarding house, doon na bumuhos lahat. Walang tunog. Umiyak lang ako nang umiyak sa unan. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa gulat. Sa disappointment. O siguro dahil, for a fleeting moment, umasa ako. Umasa sa isang fairy tale na hindi naman pala para sakin. Ang tanga-tanga ko. Sino ba naman ako para umasa? Isang hamak na tindera lang ng chichirya. Kinagabihan, habang nakatulala ako sa kisam, biglang nag-vibrate yung luma kong cellphone. Unknown number. Nakauwi ka na ba ng maayos? Ingat ka palagi. Walang pangalan. Pero alam ko kung kanino galing. Kinabahan ako. Anong ibig sabihin nito? Bakit siya nag-text? Nireplyan ko, sino po sila? Maya-maya, nag-reply. Leonard. Nakuha ko number mo kay Mick. Hope you don't mind. Hindi ako nag-reply. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Bakit kailangan pa niyang kuhanin yung number ko? Bakit kailangan pa niyang mag-text? Para saan? Lunes. First subject namin, history. Pagpasok ko sa classroom, halos puno na. Nakita ko si Mick sa usual naming upuan kumakaway. Umiti ako at lumapit. Morning, bestie, bati niya. Morning, sagot ko, medyo matamlay. Umupo ako sa tabi niya, inilabas yung notebook ko. Habang naghihintay sa professor, di ko maiwasang ilibot yung tingin ko. At doon, sa may bandang likuran, malapit sa bintana, nakita ko siya. Si Leonard. Classmate pala namin siya sa subject na to. Paanong di ko siya napansin dati? Siguro dahil di naman ako interesado sa paligid ko noon. Nag-angat siya ng tingin. Nagtama yung mga mata namin. Ilang segundo lang yun, pero parang ang haba. May kung anong kuryente na dumaloy sa buong katawan ko. Iniwas ko agad yung tingin ko, pero ramdam ko pa rin yung titig niya. Grabe. Ano ba tong nangyayari sa akin? Bakit ganito? Hindi ko sinasadyang mahulog. Pero parang hulog na yata ako. Sa maling tao. Sa maling pagkakataon. Hi, Janine. Ang gulo ng buhay mo. Pakiramdam ko, bawat segundo na magtama ang mga mata namin ni Leonard sa history class na iyon ay parang isang oras. Ang init ng pismi ko, swear. Kahit anong pilit kong mag-focus sa sinasabi ni Professor De Leon tungkol sa mga sinaunang Pilipino, yung anino ni Leonard sa peripheral vision ko, yun yung mas malakas humatak ng atensyon.
Si Mick naman sa tabi ko, busing-busy sa kakakuha ng notes, walang kamalay-malay sa silent war na nangyayari sa loob ko. Girl, okay ka lang? Para kang nakakita ng multo, bulong ni Mick, napansin yata yung pagka-tense ko. Ha? Ah. Medyo masama lang yung gising ko, palusot ko, pilit nang umiti. Multo nga, Mick. Multo ng konsensya ko. Natapos ang klase na parang nabunutan ako ng tinik. Pero paglabas namin ng classroom, saktong palabas din si Leonard. Nagkasabay kami sa may pintuan. Hi Mick. Hi Janine, bati niya, yung ngiti niya, parang automatic na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Hi Leo, masiglang bati ni Mick. Sabay ka na sa amin mag-lunch. Sure, why not, sagot ni Leonard, tumingin sa akin saglit. Yung tingin na yun, parang may gustong sabihin. O baka ako lang yung nag-i-imagine. Habang naglalakad kami papuntang cafeteria, bigla akong naubo. Hindi yung ubo na arte lang, kundi yung totoong ubo na parang may plemang gustong kumawala. Ubo pa more, Janine. Uy, okay ka lang, bestie, nag-aalalang tanong ni Mick. Okay lang, sinisipon lang yata ako, sabi ko, medyo paos na. Biglang may iniabot si Leonard mula sa bulsa niya. Isang puting panyo. Malinis, mukhang mamahalin, at may nakaburdang maliit na TVE sa gilid. Here, sabi niya, inilahad sakin. Gamitin mo muna. Nag-hesitate ako. Naku, wag na. Nakakahiya. Ano ka ba, Janine, kunin mo na. Ang gentleman ang boyfriend ko, no, sabi ni Mick, parang proud na proud. Napilitan akong kunin. Salamat, sabi ko kay Leonard, di makatingin ang diretsyo. Ang bango ng panyo. Amoy-amoy Leonard. Shems, ano ba tong iniisip ko? Just make sure to wash it before returning, sabi niya, tapos kindat ulit. Yung kindat na yun talaga Parang trademark na niya. Sa cafeteria, si Mick ang daldal ng daldal. Tungkol sa plans nila ni Leonard for the weekend, tungkol sa bagong bautike na gusto niyang puntahan. Si Leonard naman, tahimik lang na nakikinig, paminsan-minsan sumasagot, paminsan-minsan sumusulyap sa akin. Yung mga sulyap niya, parang scanner. Nakakailang. Gusto ko nang matunaw sa kinaupuan ko. The whole time, hawak ko yung panyo niya. Para bang naging security blanket ko yun bigla. Ang weird. Kinagabihan, nilagnat ako. As in, legit na lagnat. Siguro dahil sa pagod, sa stress, at sa pabago-bagong panahon. Nag-text ako kay Mick na di ako makakapasok kinabukasan. Get well soon, bestie. Drink lots of water and rest, sabihin ko na lang kay Leo, reply niya. Napabuntong hininga ako. Pati ba naman sa pagkakasakit ko, kailangan kasama si Leonard sa usapan? Nakatulog ako ng mahimbing dahil sa gamot. Pero bandang madaling araw, nagising ako dahil sa tunog ng cellphone ko. May nag-text. Unknown number na naman. Kumusta na pakiramdam mo? Nakainom ka na ba ng gamot? Kinilabutan ako. Paano niya nalaman? Sino to? Reply ko kahit may kutob na ako. Leonard. Nabalitaan ko kay Mick na may sakit ka raw. Just checking up on you. Okay lang ako. Salamat sa pag-aalala. Gusto ko sanang idagdag na, hindi mo kailangang gawin to, pero di ko magawa. May parte sa akin na natutuwa. Ewan. Make sure to eat. Anong gusto mong kainin? Padadalhan kita. Oh, no, this is too much. Wag na, Leo. Nakakahiya. Okay lang talaga ako. Magpapahinga lang. CJ. Basta if you need anything, text mo lang ako. Kahit anong oras. Hindi na ako nag-reply. Pinatay ko yung phone ko. Natatakot ako. Natatakot ako sa kung anong ibig sabihin ng mga to. Natatakot ako sa sarili ko dahil parang gusto ko yung atensyon niya. Kinabukasan, mag-isa lang ako sa boarding house. Yung kasama ko kasing boarder, umuwi sa probinsya. Medyo nahihilo pa ako pero pinilit kong bumangon para uminom ng tubig. Biglang may kumatok. Sino naman kaya iyon? Wala naman akong inaasahang bisita. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. Si Leonard. Naka-plain t-shirt lang siya at shorts, may dalang paper bag, anong ginagawa niya rito?
Paano niya nalaman yung address ko? Si Mick. Siguradong si Mick ang nagsabi. Janine, are you there? Tawag niya mula sa labas. Binuksan ko yung pinto ng kaunti. Leo, anong ginagawa mo rito? Just checking up on you, like I said. Ngumiti siya. Pinadalhan kita ng lugaw. And some fruits. Para lumakas ka. Hindi ako makapagsalita. Nakatayo lang siya doon, alalang-alala yung mukha. Parang di siya yung mayaman at popular na Leonard na kilala ng lahat. Parang ibang tao. Pwede bang pumasok saglit? Mainit sa labas, sabi niya. Napilitan akong pagbuksan siya. Sage. Pasensya na, makalat. It's fine. Inilapag niya yung paper bag sa maliit naming lamesa. Kumain ka na. Mainit pa yan. Umupo siya sa nag-iisang upuan. Ako naman, nakatayo lang, di alam ang gagawin. Upo ka, sabi niya. Para kang poste dyan. Napaupo ako sa gilid ng kama ko. Ang awkward. Salamat dito, ha, sabi ko, tinuturo yung lugaw. Pero di mo naman kailangang gawin to. Gusto ko, simpleng sagot niya, nakatingin sakin. Yung tingin na naman niya. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw. Nakakahiya lang. Wala namang dapat ikahiya. We're friends, right? Mick's best friend is anyway friend too. Friends. Nga pala. Friends lang. Bakit parang may kumirot sa dibdib ko? Kumain ako ng lugaw habang nandyan siya. Tahimik lang kami. Paminsan-minsan, nagtatanong siya kung okay na ba yung pakiramdam ko, kung may kailangan pa ako. After kong kumain, nagpaalam na rin siya. Magpagaling ka, Janine. I want to see you back in school. Salamat ulit, Leo. Sa lahat. Umiti lang siya at umalis. Pagkasara ko ng pinto, napasandal ako doon. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Ano ba tong nangyayari? Bakit ang bait niya sakin? At bakit ako apektado ng ganito? Noong medyo okay na ako at nakakapasok na ulit, mas naging conscious ako sa presensya ni Leonard. Parang palagi siyang nasa paligid. Pagkasama namin si Mick, okay lang. Pero pag kami lang dalawa yung nagkakasalubong sa hallway, o pag nagkakatitigan kami sa klase, iba yung pakiramdam. May tension. May something na di ko ma-define. Isang hapon, akay-akay ako ni Mick papunta sa paborito naming fishball and sa labas ng campus. Girl, alam mo ba, sobrang sweet ni Leo kagabi, kinikilig niyang sabi. Oh, bakit? Tanong ko, trying to sound genuinely interested. Sa totoo lang, parang may kung anong tumutusok sa puso ko pag nagkukwento siya tungkol kay Leonard. Selos ba to? Hindi pwede. Best friend ko si Mick. Kasi, di ba, anniversary namin nung first time kaming alam mo na si. She giggled, namumula. Our first kiss. Napatigil ako sa pagsubo ng fishball. First kiss. Parang biglang sumikip yung dibdib ko. Oh, tapos, pilit kong pinasigla yung boses ko. He took me to this really nice restaurant, yung may view ng city lights. Tapos, he gave me this bracelet. Pinakita niya yung silver bracelet na may maliit na heart pendant. Ang ganda, di ba? Sabi niya, it symbolizes daw yung heart niya na nasa akin na. Umiti ako. Ang sweet naman. Pero sa loob-loob ko, parang gusto kong umiyak. Bakit ang sakit? Hindi naman ako yung girlfriend. Hindi naman ako yung dapat makaramdam ng ganito. Tapos, girl, he kissed me again last night. Yung parang sa movies. Grabe, I swear, nang hina yung tuhod ko, tuloy-tuloy niyang kwento, di napapansin yung pagbabago sa mood ko. Napalunok ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. I felt so out of place. So guilty. Yung mga text ni Leonard, di tumigil. Minsan, simpleng di kumain ka na, o iingat sa pag-uwi. Minsan naman, good luck sa kiss mo bukas. Mga simpleng mensahe, pero sakin, ang bigat ng dating. Palagi kong binubura agad pagkatapos kong basahin. Natatakot akong may makakita, lalo na si Mick. One time, habang nagbubura ako ng text niya, nanginginig yung kamay ko. Bakit ako nagtatago? Bakit ako affected?
Isang gabi, nasa library ako, nagre-review para sa major exam biglang may tumabi sakin. Si Leonard. Studying hard, tanong niya, mahina lang yung boses. Nagulat ako. Ginagawa mo rito? Nagre-review din hirap ng econ, no? Tumango lang ako. Pinilit kong ibalik yung atensyon ko sa libro, pero di ko magawa. Ang lapit niya. Naamoy ko yung pabango niya. Yung pabangong naamoy ko sa panyo niya noon. Maya-maya, nagsalita siya ulit, yung boses niya, parang bulong lang. You know, Janine, I admire your determination. Yung tipong tahimik ka lang pero palaban. Napatingin ako sa kanya. Nakatitig siya sa akin, seryoso yung mukha. Anong ibig mong sabihin, tanong ko, kinakabahan. He smirked a little. Wala naman. Naisip ko lang. Tapos, tumayo na siya. Una na ako. Good luck sa exam D. Naiwan akong tulala. Mas gusto ko yung tahimik pero palaban. Ano iyon? Anong ibig sabihin nun? Para kanino yung sinabi niya? Para sakin ba iyon? O assuming lang talaga ako? Yung puso ko kumakabog na naman. Pero this time, di lang kilig. May halong takot. Takot sa di malamang dahilan. Takot sa kung saan papunta tong lahat. Ang lihim na to, nagsisimula ng bumigat. At natatakot akong baka di ko nakayanin pang buhatin. Pagkatapos nung sinabi ni Leonard sa library, yung mas gusto ko yung tahimik pero palaban. Parang nagkaroon ng invisible string sa pagitan namin. Isang hiblang manipis pero ramdam na ramdam ko yung hila. Sinubukan kong iwasan siya. As in, todo iwas. Pag nakikita ko siyang paparating sa halway, liliko ako sa ibang daan. Pag alam kong nandoon siya sa paboritong tambayan ng barkada ni Mick, magdadahilan akong may gagawin. Kahit sa history class, pinipilit kong wag siyang tingnan, kahit pa nararamdaman ko yung mga titig niya. Pero yung tadhana, mapaglaro talaga. The more I tried to create distance, the more he seemed to find ways to get closer. Minsan, mag-isa akong naglalakad pa uwi, bigla na lang maihihintong kotse sa tabi ko. Si Leonard. Sakay na, Janine. Delikado na sa daan, aalukin niya ako. Nako, wag na, Leo. Malapit na lang naman yung sakayan ng jeep, tatanggihan ko, kahit pa yung puso ko, gustong-gusto ng sumakay. Para kasing ang hirap humindi pag siya na yung nag-aalo. Sige na. Ihahatid na kita hanggang sa tapat ng boarding house mo. Para sure akong safe ka. Yung boses niya, may halong pag-aalala at something else. Pilit? Hindi. Authority. Medyo. May isang beses, inaya niya akong lumabas. Janine, may gusto sana akong ipakita sa'yo. Isang lugar. Saan naman yun, Leo? At bakit ako, tanong ko, di maitago yung kaba? Basta. Trust me on this one. Ewan ko ba, pero yung trust me niya, parang magic word. Kahit alam kong mali, kahit alam kong di dapat, pumayag ako. Sinundo niya ako isang Sabado ng hapon. Hindi alam ni Mick. Sabi ko, may group project kami. Another lie. Ang dami ko ng kasinungalingan. Dinala niya ako sa isang beach. Hindi yung typical na beach na maraming tao at resort. Isang liblib na cove na may puting buhangin at sobrang linaw na tubig. Tahimik. Kami lang dalawa. Wow, yun lang yung nasabi ko. Ang ganda. Parang paraiso. Nagustuhan mo, tanong niya, nakangiti. Sobra. Paano mo nalaman tong lugar na to? Secret, sabi niya, tapos kinindatan ako. This is din ba secret place? Kapag gusto kong mapag-isa, o pag may mabigat akong iniisip, dito ako pumupunta. Tapos bakit mo ako dinala rito? Yun talaga yung tanong na kanina pa bumabagabag sakin. Umupo siya sa buhangin, sumandal sa isang malaking driftwood. Tinapik niya yung space sa tabi niya. Umupo ako, medyo may distansya pa rin. Tumingin siya sa malayong dagat. Kasi, Janine, may mga bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Mga bagay na ikaw lang yung makakaintindi. Bigla siyang nag-iba ng topic. O di kaya, yun talaga yung purpose niya. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa pamilya niya. Akala ko, typical rich family story. Pero hindi. May bigat.
May sakit. His dad, he wasn't always like this. He started, yung boses niya, biglang naging seryoso, may bahid ng pain. Dati, simple lang yung buhay namin. My mom was a teacher, Viva's dad was a small-time businessman. Masaya kami. Nakikinig lang ako, di makapaniwala na yung Leonard na kilala ko, yung parang walang problema, may ganitong pinagdadaanan. Then, something happened. Viva's dad got involved with some influential people. Akala niya, yun yung daan para umasenso kami. Pero yun pala, yun yung sisira sa lahat. Huminga siya ng malalim. He was framed. Pinalabas na siya yung masama. He lost everything. Our business, our reputation, even my mom. Naramdaman ko yung panginginig ng boses niya nung binanggit niya yung mom niya. My mom, she couldn't take it, nagkasakit siya. Depression. Until one day she just gave up. Napahawak ako sa bibig ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin. And yung mga taong may kagagawa ng lahat ng to. Yung pamilyang sumira sa amin. They're still out there. Masaya. Successful. Parang walang nangyari. May galit sa mga mata niya. Isang galit na ngayon ko lang nakita. Leo D. And you know who one of them is? Tumingin siya sa akin, yung mga mata niya, parang nanlilisik. Mick's father. Parang bombang sumabog yung sinabi niya. Tatay ni Mick. Si Tito Eduardo, na palaging nakangiti at mabait sa amin pag dumadalaw kami sa bahay nila. Siya, yung... Hindi ako makapaniwala, yun lang yung lumabas sa bibig ko. It's the truth, Janine. Matagal ko nang alam. Matagal ko nang pinaplano kung paano ako makakaganti. Kung paano ko maibabalik yung ng pamilya ko. Kaya ba niligawan mo si Mick? Tanong ko, nanginginig yung boses ko. Please, Lord, wag naman sana. He looked away. At first maybe. Part of the plan. Para mapalapit sa kanila. Parang dinurog yung puso ko. So, si Mick ginagamit lang niya? At ako? Anong papel ko dito? Pero ikaw, Leo. Anong kinalaman ko dito? Bakit mo to sinasabi sa akin? Samantala, si Mick nagsisimula ng makaramdam na may mali. Siguro yung tinatawag nilang ki-instinct ng babae. Minsan, nahuhuli niya akong tulala o di kaya di mapakali. Girl, may problema ba? Tanong niya isang araw, habang kumakain kami ng ice cream. Parang ang lalim ng iniisip mo lately. Saka parang iniiwasan mo ko. Ha? Hindi ah. Busy lang talaga sa school, mabilis kong sagot. Another lie. Sure ka? Kasi... I don't know. Parang may nag-iba. Pati kayo ni Leo parang ang weird nyo pag magkasama. Kinabahan ako. Nahahalata na ba niya? Weird? Paanong weird? Ewan. Basta. Siguro, guni-guni ko lang. Pero yung tingin niya, parang di siya kumbinsido. Isang hapon, pagkatapos ng klase, nagkayayaan yung barkada ni Mick na magmerienda sa isang coffee shop malapit sa university. Sumama ako para di naman mahalata na umiiwas ako. Nandoon si Leonard. Nagkikwentuhan, nagtatawanan. Pinipilit kong maging normal. Pero yung atmosphere, ang bigat. At least, para sa akin. Maya-maya, nag-excuse si Mick para pumunta sa restroom. Naiwan kami ni Leonard sa table, kasama yung iba pa nilang kaibigan, pero parang kami lang dalawa yung nasa sarili naming mundo. Biglang may nag-vibrate sa bulsa ko. Cellphone ko. Pagtingin ko, si Leonard, nag-text. Kahit nasa harap ko lang siya. Can we talk? Just the two of us. Later. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Nakatingin din siya sa akin. Tumango ako ng bahagya. Pag-alis namin sa coffee shop, nagpaalam ako kay Mick na may dadaanan pa ako. Sabi ni Leonard, may pupuntahan din daw siya. Nagkahiwalay kami ng daan. Pero alam kong magkikita kami. Nagkita kami sa isang park. Umupo kami sa isang bench, malayo sa ibang tao. Leo, ano ba talaga to? Simula ko. Hindi ko na maintindihan. Si Mick paano kung malaman niya? She won't, sabi niya. Unless you tell her.
Pero bakit ako? Bakit sakin mo sinasabi lahat ng to? Bakit ako yung dinadala mo sa secret place mo? Ano ba talaga ako sa'yo? Sumabog na yung mga tanong na kanina ko pa gustong itanong. He sighed. Janine, I told you. Ikaw lang yung nakakaintindi. O yung gusto kong makaintindi. Pero paano si Mick? Mahal mo ba siya? Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa malayo. Mick she's a good person. She's kind. She doesn't deserve to be hurt. Pero masasaktan siya pag nalaman niya yung totoo. Na ginagamit mo lang siya para sa revenge mo. Hindi na lang yun yung dahilan ngayon, Janine. Tumingin siya sa akin, yung mga mata niya, puno ng emosyon na di ko mabasa. Things changed. Since I met you. Napalunok ako. Anong ibig mong sabihin? Habang nag-uusap kami, di namin alam, may nakakakita pala sa amin mula sa di kalayuan. Si Mick. Napadaan lang daw siya sa park. Pero nakita niya kami. Nakita niya yung paraan ng pag-uusap namin, yung lapit namin sa isa't isa. Kahit di niya naririnig yung pinag-uusapan, alam niyang may kakaiba. Yung instinct niya, tumama. Kinabukasan, ibang Mick yung sumalubong sakin. Malamig. Distant. Mick, okay ka lang, tanong ko. Bakit hindi ako magiging okay, sagot niya, di man lang tumingin sakin. Buong araw, ganun siya. Ang bigat sa pakiramdam. Alam kong may alam na siya. O at least, may hinala na. Pag-uwi ko ng boarding house, bagsak ang katawan ko. Bagsak din yung puso ko. Para akong nasa gitna ng isang malaking gulo. Ako yung kontrabida sa love story ng best friend ko. Ako yung ginagamit sa isang revenge plot na di ko naman alam kung saan ako lulugar. Nakatulala lang ako sa kawalan ng biglang may kumatok. Pagbukas ko, si Leonard. Leo! Anong ni? Hindi niya ako pinatapos. Bigla niya akong niyakap. Mahigpit. Yung yakap na parang ang daming gustong sabihin. Nagulat ako. Hindi ako nakagalaw. Janine, bulong niya, yung hininga niya, ramdam ko sa leg ko. Alam kong naguguluhan ka. Alam kong natatakot ka. Pero maniwala ka sa akin. Maniwala sa ano, Leo, tanong ko, yung boses ko, nanginginig. Na ginagamit mo lang ako. Na parte lang ako ng plano mo. Humiwalay siya ng kaunti sa yakap, hinawakan yung magkabilang balikat ko. Tinitigan niya ako sa mata. Hindi. Hindi ka parte lang ng plano. Ikaw yung di ko inaasahan. Ikaw yung nagpabago ng lahat. Hindi kita maintindihan. Totoo. Litong-lito na ako. Janine, he said, his voice firm, almost desperate. Alam ko kung sino yung pamilyang umapi sa amin. At alam ko rin na may koneksyon ka sa kanila, kahit di mo pa alam. Ano? Yung kay father's business partner, yung taong nag-trader sa kanya, he had niece. Niece na nawala matapos yung gulo. Niece na lumaki sa Isla de Clara. Nanlaki yung mga mata ko. Isla de Clara? Ako yun. Paano? Janine, ikaw yung nawawalang pamangkin. At yung pamilya ni Mick sila yung dahilan kung bakit nawala lahat sa pamilya mo at sa pamilya ko. Parang gumuho yung mundo ko. Ako. May kinalaman sa nakaraan niya. Sa galit niya. Napasandal ako sa pader. Nanghihina. So, lahat ng to yung paglapit mo sa akin dahil din yun sa revenge. Naiiyak na ako. Para akong isang chess piece sa laro nila. Isang paon. He cupped the face, forcing me to look at him. There were tears in his eyes too. No, Janine. Nung una, yun yung nasa isip ko. Gagamitin kita para mas mapalapit sa katotohanan. Para sa hustisya. Pero habang nakikilala kita, nagbago lahat. Hindi ako naniniwala, sabi ko, umiiling. Ang sakit. Sobrang sakit. He pulled me into another hug, tighter this time. His voice was thick with emotion when he whispered in my ear. Nung una, akala ko, ganti lang yung habol ko. Pero ngayon ikaw ang hustisya ko, Janine. Ikaw. Hustisya. Ako yun? O isa lang akong malaking kasinungalingan sa buhay nilang lahat.
Ikaw ang hustisya ko. Yung mga salitang iyon ni Leonard, paulit-ulit na nag-echo sa isip ko. Parang sirang plaka. Nakabibingi. Nakalilito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, at pagkatapos ng lahat ng revelasyon tungkol sa pamilya ko at sa koneksyon ko sa nakaraan nila, parang gusto ko na lang maglaho. Parang gusto kong takasan lahat. Pero paano? Kinabukasan sa school, ramdam na ramdam ko yung bigat. Parang may maitim na ulap na nakasunod sa akin. At yung ulap na iyon may pangalan, Micaela Sandoval. Nakita ko siya sa hallway, kasama yung iba pa nilang kaibigan. Yung dating mik na palangiti at maingay, ngayon parang anino na lang. Yung mga mata niya, walang emosyon, pero alam kong sa likod nun, may nag-aalab na galit. Nagkasalubong kami. Hindi niya ako pinansin. Dinaanan niya lang ako na parang hangin. Parang di kami magkakilala. Parang di kami naging best friends. Mas masakit pa yun kaysa sa kahit anong sigaw o sampal. Yung indifference niya, yun yung pumatay sa akin. Pero di pa pala tapos. Sa huling klase namin for the day, Filipino, nagkaroon ng group activity. Pinapunta kami ng professor sa unahan para mag-present. Kasama ko sa grupo si Mick. Coincidence? Or set up busy fate? Habang naghihintay kami ng turn namin, di siya nagsasalita. Nakatayo lang siya sa tabi ko, pero parang ang layo-layo niya. Mick, mahina kong tawag. Pwede ba tayong mag-usap? Tumingin siya sa akin. Yung tingin na iyon, puno ng disgust. Betrayal? Mag-usap. Tungkol saan, Janine? Tungkol sa kung paano mo ko niloko. Tungkol sa kung paano mo sinira yung tiwala ko. Mick, please hayaan mo kong magpaliwanag. Magpaliwanag? Tumawa siya, pero walang saya. Para saan pa? Nakita ko na lahat. Narinig ko na lahat ng kailangan kong marinig. Hindi yun ganun. Hindi ganun. Biglang tumaas yung boses niya, napatingin yung ibang classmates namin. Nakita ko kayo ni Leonard sa park. Ang sweet-sweet nyo. Akala mo kung sinong inosente, yun pala, ahas ka. Traitor. Mick, di totoo yan. Huwag mo kong tawaging Mick, sigaw niya. At kasunod nun, isang malakas na sampal. Iyahe. Ramdam ko yung hapdi sa pisngi ko. Pero mas masakit yung kahihiyan. Lahat ng mata nasa amin. Yung iba nagbubulungan. Yung iba parang nanonood ng live teleserye. Niloko mo ko, Janine. Humahagulgol na siya. Best friend kita. Kapatid yung turing ko sa'yo. Tapos ito yung igaganti mo sakin. Inagaw mo yung boyfriend ko. Hindi ako makapagsalita. Anong sasabihin ko? Na hindi ko sinasadya. Na nahulog lang ako. Na komplikado yung sitwasyon. Walang salitang makakapagpagaan ng sakit na nararamdaman niya. At sakit na nararamdaman ko. Simula ngayon, Janine magtibay, sabi niya, yung bawat salita parang lason. Hindi na kita kilala. At hindi na kita mapapatawad. Pagkasabi niya noon, tumakbo siya palabas ng classroom, umiiyak. Naiwan akong nakatayo doon, tulala, hiyang-hiya at durog na durog. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng university. Parang lutang yung isip ko. Nagsimulang umulan. Malakas. Parang nakikisabay sa bigat ng nararamdaman ko. Naglakad lang ako ng naglakad, walang direksyon. Basa na yung damit ko, yung buhok ko, pero wala akong pakialam. Gusto ko lang mapag-isa. Gusto ko lang umiyak nang walang nakakakita. Dinala ako ng mga paa ko sa Gilhis. Conception Bridge. Yung tulay na madalas naming daanan ni Mick pag nagjo-jogging kami dati. Dati. Noong okay pa lahat. Noong simple pa lang ang buhay. Sumandal ako sa railings, pinanood yung rumaragasang tubig sa ilog sa ibaba. Parang yung mga problema ko, kasing gulo ng tubig na iyon. Janine. Narinig ko yung boses niya. Si Leonard. Nakita niya ako. Paano? Lumapit siya sa akin, basang-basa rin. Janine, anong ginagawa mo dito? Delikado. Pabayaan mo na ako, Leo, sabi ko, yung boses ko, garalgal na sa kaiyak. Kasalanan ko to lahat. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko. Niloko ko yung best friend ko. Sinaktan ko siya.
At bakit? Dahil sa'yo. Dahil umasa ako. Dahil naniwala ako sa'yo. Hinawakan niya yung braso ko. Janine, look at me. Ayoko na, Leo. Suko na ako. Hindi ka pwedeng sumuko. Hindi tayo pwedeng sumuko. Tayo. Tumawa ako ng mapait. Walang tayo, Leo. Simulat sa pool, wala namang tayo. Pinili mo ako dahil sa galit mo sa pamilya ni Mick. Ginamit mo ako para sa revenge mo. Hindi dahil sa pagmamahal. Never naging pagmamahal yun. Nakita ko yung sakit sa mga mata niya. Hindi totoo yan, Janine. Nung una, may galit. May plano. Pero ikaw yung di ko inaasahan. Ikaw yung totoo. Totoo. Umiling ako. Kung totoo to, Leo, bakit kailangang may masaktan? Bakit kailangang masira yung pagkakaibigan namin ni Mick? Janine, I love you. Yung tatlong salitang yun. Yung matagal ko nang gustong marinig. Pero bakit ngayon parang wala na yung dating kilig? Parang ang bigat. Mahal. Ngumiti ako ng mapakla. Kung mahal mo ko, Leo, bakit ganito kasakit? Kung mahal mo ko, sana pinrotektahan mo ko. Sana hindi mo ko hinayaang masaktan si Mick. Sana hindi mo na lang ako ginulo. Pinilit kong kumawala sa pagkakahawak niya. Uwi na ako. Janine, please di. Tama na, Leo. Please lang. Pagod na ako. Umalis ako. Iniwan ko siyang nakatayo doon sa tulay, sa gitna ng malakas na ulan. Habang naglalakad ako palayo, di ko mapigilang lumingon. Nakatayo pa rin siya doon, nakatingin sakin. Basang-basa. Malungkot. May parte sakin na gustong bumalik. Gustong yakapin siya. Gustong sabihin na mahal ko rin siya. Pero yung sakit, yung guilt, mas matindi. Niloko ko ang kaibigan ko. At yun, di ko kayang baliwalain. Kinabukasan, pagpasok ko sa university, parang lahat ng mata nakatingin sakin. May mga nagbubulungan. May mga umiiwas. Naging instant celebrity ako. Celebrity sa kahihiyan. Pagbukas ko ng locker ko para kunin yung libro, may nahulog na papel. Isang picture. Picture namin ni Leonard sa beach. Yung kuha na nakasandal ako sa balikat niya, tapos nakangiti kami pareho. Sa likod ng picture, may sulat, ahas ka. Mga agaw. Nanginig yung kamay ko. Sino nang gumawa nito? Pumunta ako sa classroom. Pag-upo ko, biglang nag-ingay yung mga kaklase ko. Lahat sila nakatingin sa mga cellphone nila. Tapos may nagpakita sakin. Isang video. Video namin ni Leonard. Sa park. Yung nag-uusap kami. Pero yung anggulo, yung editing, pinalabas na sobrang sweet namin. May mga close-up shots sa mga kamay naming nagkakadikit, sa mga tinginan namin. Tapos, may voice-over. Boses ni Mick. Ito ba yung tinatawag mong best friend, Janine? Ito ba yung sinasabi mong di mo ko lolokohin? Ang galing mong umarte. Ang galing niyong dalawa ni Leonard. Tapos, yung huling scene. Si Mick umiiyak. Sinira niyo yung buhay ko. Napatakip ako sa bibig ko. Hindi. Hindi to pwedeng mangyari. Publicly shamed. Yun yung ginawa ni Mick. At nagtagumpay siya. Sirang-sira na ako. Wala na akong mukhang maihaharap. Tumakbo ako palabas. Wala akong pakialam kung saan ako pupunta. Gusto ko lang makalayo. Gusto ko lang mawala. Yung sakit. Yung galit. Yung lungkot. Lahat naghahalo-halo. Niloko ko ang kaibigan ko. At ngayon, sinisingil na ako ng tadhana. Pagkatapos ng public shaming na ginawa ni Mick, parang gumuho yung mundo ko. Literal. Hindi na ako pumasok sa school. Nagkulong lang ako sa boarding house, umiiyak, sinisisi yung sarili ko, sinisisi si Leonard, sinisisi yung tadhana. Pakiramdam ko, wala nang mas bubigat pa sa nararamdaman ko. Akala ko, yun na yung pinakamasaklap na pwedeng mangyari. Akala ko lang pala. Isang umaga, habang nagliligpit ako ng mga gamit ko, nagbabalak na akong umuwi sa Isla de Clara, para takasan lahat, may nahagip yung kamay ko sa ilalim ng lumakong baul.
Isang maliit na kahon na kahoy. Kahon na bigay pa raw ng lola ko bago siya namatay, sabi niya, galing daw sa totoo tikong mga magulang. Hindi ko iyon masyadong pinapansin noon kasi ang alam ko, ulila na ako. Pero ngayon, parang may kung anong nagtulak sa akin na buksan yun. Sa loob ng kahon, may mga lumang sulat. Sulat ng isang babae para sa anak niya. Sulat ng nanay ko. Nanginginig yung kamay ko habang binabasa yung bawat salita. Kwento ng pagmamahal, ng pangarap at ng isang malaking trahedya. Kwento kung paano sila pinagtaksila ng isang business partner, kung paano sila nawala ng lahat, at kung paano sila napilitang ipaampun ako sa lola ko sa Isla de Clara para sa kaligtasan ko. Yung business partner na iyon may pangalan siyang binanggit. Eduardo Sandoval. Tatay ni Mick. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Totoo lahat ng sinabi ni Leonard. Yung pamilya ni Mick sila nga yung dahilan ng lahat ng paghihirap ng pamilya ko. At ako yung nawawalang tagapagmana. Ako yung dapat na may karapatan sa lahat ng kinuha nila. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Galit? Gusto kong sumugod sa bahay nila Mick at isumbat lahat. Pero para saan pa? Masaya na ba ako pag naghiganti ako? Pag nakita ko silang bumagsak? Hindi. Siguro. Ewan. Ang gulo. Biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, isang lalaking naka-Amerikana. Nagpakilala siyang abogado. Abogado raw ng pamilya Magtibay. Pamilya ko. Miss Janine Magtibay, tanong niya. Tumango ako. Matagal ka na naming hinahanap. May mga bagay na kailangan mong malaman. Mga bagay na may kinalaman sa tunay mong pagkatao at sa mga karapatan mo. Pinapasok ko siya. At doon, sa maliit kong kwarto sa boarding house, nalaman ko ang buong katotohanan. Yung kwento ng pamilya ko, yung mga ebidensya laban sa mga Sandoval, yung mga ari-arian na dapat ay samin. Lahat. Nakakalula. Nakakabigla. Si Leonard pala ang nagbigay ng impormasyon sa abogado tungkol sa akin. Siya yung nag-contact sa kanila. Matagal na pala niyang alam ang lahat. Ginamit niya yung koneksyon niya para mahanap yung mga taong makakatulong sa akin. Si Inge Monteverde po ang nagbigay sa amin ng lead, sabi ng abogado. Matagal na rin po pala niyang iniimbestigahan ang kaso ng pamilya niyo, kasabay ng kaso ng sarili niyang pamilya. Magkaugnay pala ang lahat. Pag-alis ng abogado, naiwan akong tulala. So, yung galit ni Leonard, hindi lang para sa pamilya niya. Para rin sa pamilya ko. At yung kihustisya na sinasabi niya hindi lang para sa kanya. Para sa aming dalawa. Kinabukasan, naglakas loob akong pumunta sa university. Hindi para pumasok. Kundi para harapin si Mick. Pero di ko siya nakita. Nagtanong-tanong ako. Sabi nila, ilang araw na raw di pumapasok si Mick. Nasaan kaya siya? May nagsabi sa akin na madalas daw si Mick sa chapel ng university pag may problema siya. Pumunta ako doon. At tama nga sila. Nakita ko si Mick nakaupo sa isa sa mga pew, mag-isa. Nakayuko. Tahimik. Parang ang bigat-bigat ng dinadala niya. Dahan-dahan akong lumapit. Mick! Nag-angat siya ng tingin. Yung mga mata niya, mugto. Halatang galing sa iyak. Pero wala na yung galit. Napalitan ng lungkot. Pagod? Janine, sabi niya, yung boses niya, mahina. Anong ginagawa mo dito? Gusto kitang makausap. Tungkol saan pa? Tungkol sa lahat. Umupo ako sa tabi niya. For a few minutes, walang nagsasalita. Tahimik lang kami. Yung katahimikan na iyon, parang mas maingay pa sa kahit anong sigawan. Alam mo na ba, tanong niya, di pa rin tumitingin sa akin. Ang alin? Lahat. Tungkol sa pamilya ko. Sa pamilya mo. Sa pamilya ni Leonard. Tumango ako. Huminga siya ng malalim. Dad, he told me everything. Kagabi. Pagkatapos niyang malaman na may abogado nang lumapit sa'yo. At na si Leonard yung nasa likod ng lahat. Naramdaman ko yung kirot sa puso ko para sa kanya. Kahit anong galit ko sa tatay niya, si Mick, kaibigan ko pa rin siya. At nasasaktan akong makita siyang ganito.
Hindi ko alam, Janine, sabi niya, yung boses niya, basag na. Hindi ko alam na ganun pala yung tatay ko. Na kaya niyang manakit ng ibang tao para lang sa pera, sa kapangyarihan. Mickey. Ang sakit, Janine. Ang sakit malaman na yung taong hinahangaan mo, yung taong akala mo perpekto. Yun pala yung sisira sa'yo. Tumulo na yung mga luha niya. At ikaw. Yung best friend ko, ikaw pala yung biktima ng lahat. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Niyakap ko na lang siya. At doon, sa loob ng chapel, umiyak kaming dalawa. Iyak ng sakit, ng pagsisisi, ng panghihinayang. Pagkatapos naming mag-usap ni Mick, medyo gumaan yung pakiramdam ko. Hindi pa tapos lahat. Marami pang kailangang ayusin. Pero at least, yung galit, unti-unti nang nawawala. Napapalitan ng pag-asa. Kinagabihan, nag-text si Leonard. Can't see you. Nagkita kami sa dati naming tagpuan sa may park. Pagdating ko, may dala siyang maliit na box. Ano to? Tanong ko. Para sa'yo. Inabot niya sakin. Binuksan ko. Isang silver na kwintas. May pendant na maliit na susi. This was Janae Mom's, sabi niya, yung boses niya, malambing. She told me to give this to the woman I truly love. The woman who holds the key to my heart. Napatingin ako sa kanya. Yung mga mata niya, puno ng sincerity. Puno ng pagmamahal. Liu D. Janine, alam kong marami tayong pinagdaanan. Alam kong nasaktan kita. Nasaktan natin yung isa't isa. Nasaktan natin si Mick. Our families are broken. Our past is a mess. Hinawakan niya yung kamay ko. But we can't change the past. Ang magagawa lang natin harapin yung ngayon. At bumuo ng sarili nating kinabukasan. Tinitigan niya ako sa mata. Janine, I know it's too much to ask. Pero pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Pwede bang bigyan mo tayo ng isa pang pagkakataon? Humigpit yung hawak niya sa kamay ko. We're broken, Janine. But maybe we can build our own truth. Together. Napatingin ako sa kwintas. Tapos sa kanya. Yung puso ko parang sasabog. Ang daming tanong. Ang daming takot. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na sigurado ako. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Leo, sabi ko, yung boses ko nanginginig. Hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko alam kung handa na ako. I'll wait, sabi niya. Kahit gaano katagal. I'll wait for you, Janine. Because you're worth it, see. Kinuha niya yung kwintas mula sa kamay ko at isinuot sa leg ko. Yung lamig ng silver parang gumising sakin. Pag-asa. Yun yung naramdaman ko. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng gulo, may pag-asa pa rin. Lumipas ang ilang linggo. Yung kaso laban sa pamilya Sandoval umuusad na. Maraming meetings kasama yung abogado, maraming papeles na kailangang pirmahan. Nakakapagod. Nakaka-drain. Pero kailangan. Para sa pamilya ko. Para sa hustisya. Si Leonard palaging nandyan. Hindi bilang yung Leonard na mayaman at popular, kundi bilang yung Leo na karamay ko. Sumusuporta. Nakikinig. Hindi niya ako pinpressure tungkol sa tayo. Alam niyang kailangan ko ng space, ng oras para iproseso lahat. At yun yung mas lalong nagpalapit sakin sa kanya. Pero may isa pang bagay na bumabagabag sakin. Si Mick. Simula nung nag-usap kami sa chapel, hindi na kami ulit nagkita o nagkausap. Alam kong nasasaktan pa rin siya. Alam kong mahirap para sa kanya yung nangyayari sa pamilya niya. At alam kong kahit papano may kasalanan pa rin ako. Isang hapon, naglalakad ako pa uwi galing sa university. Dumaan ako sa dati naming paboritong sari-sari store ni Mick, yung malapit sa lumang bahay nila. Doon kami madalas tumambay pagkatapos ng klase, kumakain ng chichirya at nagkikwentuhan tungkol sa kung ano-anong bagay. Nakakamiss. Paglingon ko, nakita ko siya. Si Mick. Nakaupo sa isa sa mga plastik na upuan sa labas ng tindahan, umiinom ng soft drinks. Mag-isa. Parang ang lalim ng iniisip. Nag-alinlangan ako. Lalapit ba ako? Anong sasabihin ko?
Pero yung puso ko, parang kusa ng humakbang palapit sa kanya. Mick! Nag-angat siya ng tingin. Nakita ko yung gulat sa mga mata niya. Tapos yung gulat na palitan ng ewan. Hindi ko mabasa. Janine, sabi niya, yung boses niya, kalmado. Anong ginagawa mo dito? Napadaan lang. Ikaw? Tumambay lang. Nakakamiss din pala dito minsan. Katahimikan. Ang awkward. Pwede ba akong umupo, tanong ko. Tumango siya. Umupo ako sa kabilang upuan, yung medyo may distansya. Ang tagal naming di nag-imikan. Nakatingin lang kami sa daan, sa mga taong dumadaan, sa mga jeep na humaharurot. Kumusta ka na? Basag ko sa katahimikan. Okay lang, sagot niya. Trying to be okay. Ikaw? Ganun din trying. Another round of silence. Janine, sabi niya, this time, nakatingin na siya sa akin. Alam kong marami tayong pinagdaanan. Maraming nasirang tiwala. Maraming sakit. Tumango ako. Alam ko, Mick. At gusto kong humingi ng tawad. Tumingin siya sa malayo. Hindi ako martyr, Janine. Hindi ako magpapanggap na okay na lahat, na kinalimutan ko na iyong sakit. Kasi hindi. Masakit pa rin. Naramdaman ko yung kirot sa dibdib ko. Naiintindihan ko. Pero, dugtong niya, hindi rin ako bato. Hindi ako yung tipo ng tao na habang buhay magtatanim ng galit. Tumingin ulit siya sa akin. Naiintindihan ko na ngayon yung sitwasyon. Siguro, kung ako yung nasa kalagayan mo, baka mas malala pa yung nagawa ko. Mickey. Hindi ko sinasabing bati na tayo, na balik na tayo sa dati. Kasi imposible na iyon. Masyado nang maraming nangyari. Masyado nang malalim yung sugat. Tumango ako ulit. Naiintindihan ko. At masakit tanggapin. Pero gusto kong malaman mo na pinapatawad na kita. Napatingin ako sa kanya, di makapaniwala. Talaga? Para sa sarili ko. Para makapag-move on na rin ako. Pagod na akong magalit, Janine. Pagod na akong masaktan. May tumulong luha sa mata ko. Salamat, Mick. Salamat. Ngumiti siya. Yung ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Yung ngiti na totoo. Friends pa rin naman tayo, di ba? Tanong ko, medyo alanganin. Siguro in a different way. Hindi na yung best friends na parang kambaltuko. Pero friends. Yung magkaibigan na nagkaintindihan sa kabila ng lahat. Tumango ako, nakangiti na rin. Kahit hindi na tulad ng dati, at least, may kamit pa rin. May pag-asa pa rin para sa pagkakaibigan namin. Nagkwentuhan pa kami ng matagal. Tungkol sa mga plano namin sa buhay. Tungkol sa mga pangarap. Hindi na namin pinag-usapan si Leonard o iyong kaso. Basta, nag-usap lang kami, parang dalawang taong nagkakamustahan pagkatapos ng mahabang panahon. Bago kami maghiwalay, niyakap niya ako. Ingat ka, Janine. Ikaw din, Mick. Habang naglalakad ako palayo, di ko alam, sa di kalayuan, sa likod ng isang poste, may nakikinig pala. Si Leonard. Nakita niya kaming nag-uusap ni Mick. Nakita niya iyong yakapan namin. At nakita ko iyong maliit na ngiti sa labi niya bago siya tumalikod at umalis. Dumating iyong araw na kailangang magdesisyon ni Leonard. May offer sa kanya yung isang malaking kumpanya sa Canada. Opportunity of a lifetime. Malaking sahod, magandang future. Anong plano mo? Tanong ko sa kanya isang gabi, habang nakaupo kami sa may dalampasigan, pinapanood yung paglubog ng araw. Hindi ko pa alam, sagot niya. Maganda yung offer. Pero, tumingin siya sa akin. Pero nandito ka. Napangiti ako. Hindi naman ako mawawala. Alam ko. Pero ayoko nang malayo sa'yo. Leo, sabi ko, hinawakan yung kamay niya. Kung yan yung makakabuti para sa'yo, para sa future mo, susuportahan kita. Kahit malayo. Talaga? Naman. Mahal kita, di ba? Ngumiti siya. Mahal na mahal din kita, Janine. Niyakap niya ako. Pero mas pipiliin kong manatili dito. Kasama ka. Sigurado ka?
Dito yung puso ko, Janine. At nasaan yung puso ko, doon ako. Kinabukasan, may nakita akong isang tangkay ng puting daisy sa may bintana ng boarding house ko. Walang card. Walang note. Pero alam ko kung kanino galing. Paborito kong bulaklak yun. Kinuha ko yung daisy at inamoy. Napangiti ako. Maybe, just maybe, everything will be alright. Maybe, after all the pain, yung paghihilom, nagsisimula na. Akala ng lahat, lalo na si Leonard, na pagkatapos ng lahat ng nangyari, yung pagpapatawad ni Mick, yung unti-unting paghilom ng mga sugat, yung desisyon niyang manatili sa Pilipinas para sa akin, magiging kami na. Yun din ang akala ko. Yun ang gusto ng puso ko. Pero may isang bagay na mas kailangan kong gawin, isang bagay na mas matimbang. Kailangan kong piliin ang sarili ko. Isang linggo pagkatapos niyang tanggihan yung offer sa Canada, kinausap ko si Leonard. Nagkita kami sa paborito naming spot sa beach, doon kung saan niya ako unang dinala. Leo, simula ko, nanginginig yung boses ko. May kailangan akong sabihin sa'yo. Nakatingin lang siya sa akin, yung mga mata niya, puno ng pag-aalala. Ano yun, Janine? May problema ba? Huminga ako ng malalim. Aalis ako. Nakita ko yung gulat sa mukha niya. Aalis? Saan ka pupunta? Babalik ako sa Isla de Clara. Bakit? Yung boses niya, maihalong di paniniwala. Akala ko ba okay na tayo? Akala ko ba di? Okay na tayo, Leo. Pero ako, hindi pa ako okay. Marami pa akong kailangang ayusin sa sarili ko. Marami pa akong kailangang hanapin. Pero kaya naman nating gawin yun ng magkasama, di ba? Lumapit siya, hinawakan yung kamay ko. Janine, please. Wag mo kong iwan. Yung sakit sa mga mata niya, parang kutsilyong tumutusok sa puso ko. Hindi kita iniiwan, Leo. Pinipili ko lang yung sarili ko ngayon. Kailangan ko to, kailangan kong bumalik sa kung saan ako nagsimula. Kailangan kong buuin ulit yung pagkatao ko, nang ako lang. Pero mahal kita, Janine. Mahal din kita, Leo. Sobra. At dahil mahal kita, kailangan kong gawin to, para pag dumating yung panahon na handa na talaga ako, yung buo na ako, yun yung Janine na presence is para sa'yo. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ramdam ko yung panginginig ng balikat niya. Umiiyak siya. At ako rin. Maghihintay ako, Janine, bulong niya. Kahit gaano katagal. Huwag, Leo, sabi ko, humiwalay sa yakap. Mamuhay ka. Maging masaya ka. Kung tayo talaga, magkikita ulit tayo. Sa tamang panahon. Sa tamang pagkakataon. Hinalikan niya ako sa noo. Isang halik na puno ng pagmamahal, ng lungkot, ng pangako. Mahal na mahal kita, Janine Magtibay. Mahal na mahal din kita, Leonard Monteverde. Kinabukasan, umalis ako. Iniwan ko ang Maynila. Iniwan ko si Leonard. Iniwan ko yung dating ako. Sa Isla de Clara, sinubukan kong mamuhay ng simple. Tumulong ako sa lola ko sa pagtitinda. Nag-aral akong magluto ng mga kakanin. At nagsimula akong magsulat. Nagsulat ako ng kwento. Kwento tungkol sa isang babaeng ulila na lumaki sa isla. Isang babaeng nakipagsapalaran sa Maynila, nagmahal, nasaktan, natuto. Kwento ko. Kwento namin ni Leonard. Kwento namin ni Mick. Ginawa ko yung online sa isang sikat na writing platform. Ginamit kong pen name, G.E.E. Hindi ko alam kung may magbabasa. Basta, nagsulat lang ako. Para ilabas lahat ng nasa puso ko. Lumipas ang isang taon. Yung maliit naming bahay sa Isla de Clara, medyo napaganda ko na. Nagtayo ako ng maliit na panaderya. Pandeklara, yung pangalan. Naging sikat yung custard bread ko, lalo na sa mga bata. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga paninda, may isang batang babae na lumapit. Ate Janine, pabili po ng custard bread. Ngumiti ako. Sige, iha. Ilan? Kinuha ko yung supot at inabutan siya. Salamat po, Ate Janine. Ang sarap po talaga ng tinapay nyo. Walang anuman, iha. Bumalik ka, ha? Pag-alis ng bata, napatingin ako sa labas ng tindahan.
Payapa. Tahimik. Simple. Ito yung buhay na pinili ko. At masaya ako. Hindi yung masayang parang nanalo sa loto. Kundi yung masayang payapa. Yung masayang kontento. Gabi. Pagkatapos kong magsara ng tindahan, umupo ako sa harap ng luma kong laptop. Binuksan ko yung writing platform. Ang dami ng reads ng kwento ko. Ang dami na ring comments. Reb, this story sounds so real. Naiyak ako. Nakaka-relate ako kay Janine. Ang tapang niya. Sana magkaroon ng happy ending si Janine at yung guy. Bagay sila. Napangiti ako. Kahit di nila alam na ako iyon, masaya akong may mga taong na-touch sa kwento ko. May isang comment na pumukaw sa atensyon ko. Galing sa isang user na may pangalang Nilium. This story it feels like know these people. Especially D.N. I hope she knows that someone out there is still waiting. And will always wait. Because she's worth it. Napatigil ako. Kinabahan. Siya kaya to? Impossible. Biglang may aninong tumama sa bintana ko. May tao sa labas. Dahan-dahan akong sumilip. Isang lalaki. Nakatayo sa di kalayuan sa ilalim ng puno ng mangga. Nakatalikod. Pero yung tindig pamilyar. Dahan-dahan siyang humarap. At yung puso ko parang gustong lumabas sa dibdib ko. Si Leonard. Mas gumwapo siya. Mas naging mature yung hitsura. Pero yung mga mata niya ganun pa rin. Yung mga matang nangungusap. Yung mga matang puno ng pagmamahal. May dala siyang isang supot na papel. Inangat niya iyon. Isang pamilyar na tinapay. Yung paborito kong Spanish bread mula sa isang bakery sa Maynila na madalas naming kainin noon. Walang nagsasalita sa amin. Titigan lang. Yung mga mata namin nag-uusap. Nagkakamustahan. Nagtatanungan. Ngumiti siya. Yung meeting yun. Yung ngiting matagal ko nang di nakikita. Yung ngiting para sakin lang. Dahan-dahan umiti rin ako. Isang maliit na ngiti. Tapos dahan-dahan akong tumango. Isang tango na ang ibig sabihin. Handa na ako. Pwede na. Tayo na. Nakatitig pa rin kami sa isa't isa. Ang hangin, dahan-dahang umiihip, dala ang amoy ng dagat at ng mga bulaklak sa hardin ni Lola. Sa moment na iyon, alam ko. Ito na iyon. Ang tamang panahon. Ang tamang pagkakataon. Ang aming bagong simula. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwento ni Janine, Mick at Leonard. Hindi niyo lang alam kung gaano kalaking bagay para sa isang manunulat ang malaman na may mga taong nakikibahagi sa mundong aking nilikha, na kasama ko kayong kinilig, umiyak, nagalit at umasa. Bawat read, bawat comment, bawat reaction, lahat yan ay nagsilbing inspirasyon at lakas para tapusin ang nobelang ito. Salamat sa pagiging bahagi ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang hindi ko sinadyang mahulog o kung anuman ang magiging pinal na pamagat nito sa inyong puso, para akong naging anino ng bawat karakter. Naramdaman ko ang bigat ng mga desisyon ni Janine, ang sakit ng pagkakamali ni Mick, at ang determinasyon ni Leonard na itama ang nakaraan. May mga pagkakataong napapahinto ako sa pagtipa. Dinadama ang bawat emosyon, tinitiyak na mailalatag ko ng tapat ang kanilang mga saloobin at pinagdadaanan. Ito ay isang paglalakbay hindi lamang ng pagsusulat, kundi pati na rin ang pag-unawa sa kalikasan ng tao, ang ating mga kahinaan, kalakasan, at ang walang hanggang kakayahang magmahal at magpatawad. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa ikilig o sa tipikal na love triangle. Nais kong iparating na ang pag-ibig ay multifaceted, may pag-ibig sa kaibigan, sa pamilya, sa minamahal, at higit sa lahat, sa sarili. Sana'y napulot ninyo ang aral na ang pagpapatawad, gaano man kahirap, ay isang regalo na ibinibigay natin hindi lang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili upang tayo'y makalaya. Na ang bawat isa sa atin ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon, at ang tunay na pagmamahal ay marunong maghintay at umunawa. At ang pinakamahalaga, ang pagpili sa sarili, ang paghilom sa sariling mga sugat,
ay hindi kasakiman kundi isang mahalagang hakbang tungo sa tunay at buong pagmamahal. Ngayong natapos na ninyo ang kwento, labis kong ikagagalak kung maibabahagi ninyo ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ang pinakanaantig sa inyo? Sinong karakter ang inyong minahal o marahil kinainisan ngunit naunawaan din sa huli? Anong aral ang babaunin ninyo mula sa Isla de Clara hanggang sa Maynila at pabalik? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kahit sa inyong mga social media accounts kung ito man ay pumukaw sa inyong damdamin. At syempre, ang inyong mga komento at reviews ay lubos kong pinapahalagahan. Ang mga ito ang nagsisilbing gasolina para sa mga susunod pang kwentong aking ililikha. Muli, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga salita at emosyon. Naway patuloy tayong makahanap ng pag-asa at pag-ibig sa bawat pahina ng buhay. Nagmamahal at laging nagpapasalamat.